Yan mga bok, bali naigpitan na namin yung ball race. Ngayon magpapaano na rin pala si sir, front shock repack ng Sniper 155 niya mga bok. Yan, nabaklas na natin. Hugasan muna natin yung shock niya bago natin buksan. Parang ibang dumi hindi na pumasok mga bok. Nalinisan na natin yung shock. Ngayon bubuksan na natin yung takip. Meron tayong proper tools na pambaklas mga bok. Baklasin muna natin mga bok. Ito mga bok, meron tayong special tools para matanggal natin yung takip nang walang kahirap-hirap. Kahit pag isa lang tayo, matatanggal natin. Hindi na natin kailangan nakasama. Yan mga bok, tanggal ko na yung lock nang walang kahirap-hirap. Yan mga bok. Hindi na tayo kailangan tumawag ng isa pang kasama kasi meron tayong proper tools. Ayan mga bok. So mga bok, yung takip natanggalan natin. Tapos, kuha tayo ng lagayan ng langis para makita niyo yung langis niya. Ito yung spring mga bok. Yung mga bok, sobrang itim na. Kaya reklamo rin kasi ni sir, ano na, sumasagad na, tama sir? Oo, sir. Lumalagotok na rin. Lumalagotok na. Kasi ganyan yung kalagayan mga bok. Kaya sobrang, kumbaga, yung trabaho ng pork oil, wala na. Yan mga bok, patuloy lang natin. Saan naman natin yung kabila? Ano sir? Uy, grabe. Mas may itim ito kabila. Grabe, itim na. Ngayon naman, tanggalin naman natin itong laksay ng ilalim. Gamitan natin ng pang-kontra. Kontray natin. Tapos, tanggalin naman natin itong allen sa ilalim. 8 sukat mga buk. 8 mm na allen. Tanggalin natin. Ay mga buk, tanggalan natin. Naluwag ako na. Bali meron tong copper washer na iwan sa loob, tanggalin din natin. Yung mga buk, napakadumi. Napakaitim ng langis. Ayan o. Oh. Dapat pala talaga, yearly yan. Yearly. Tumabok yung copper washer ang sinasabi ko sa ilalim. Yan mga bok. Kung paano yung pagtanggal natin dito, ganun lang din yung gagawin ko sa kabila mga bok. Hindi na natin papakita yung isa kasi pares lang naman. A few inches later. Paklasin natin lahat. Ngayon, gagawin natin, lilinisin muna natin bago natin i-assemble ulit, tapos maglalagay na tayo ng bagong fork oil. Gagamitin natin fork oil mga bok, Motul Fork Oil Expert 20W para maganda talaga yung magiging resulta. Fork oil talaga siya, hindi siya gear oil, hindi siya engine oil, hindi siya tuti, talagang ano siya, fork oil. Designated siya para sa front shock. Okay? Linisin ko muna mga bok. Nalinis na natin lahat ng parts. Tapos, ito yung gagamitin natin. Motul Fork Oil Expert 20W. Yan mga bok. Ngayon, ang gagawin natin, na-assemble na natin mga bok. Pakita ko sa inyo mga bok paano tayo mag-assemble. Yan, nakisuyo tayo sa customer. Siya yung magbibideo mga bok. Lagay muna natin itong o-ring dun sa takip. Dito mga bok, sa takip. Yan, dalawa yan, kabilaan. Lagay muna natin. Yan, tapos lagay natin yung mga
copper washer dun sa allen sa ilalim. Ang mga bok, lagyan natin. Dalawa rin yan. Yan. Ang ginagawa ko, ang diskarte ko dito sa shop, nilalagyan ko ng konting langis tong o-ring, oil seal, para smooth lang pumasok mamaya yung mga ano natin, inner tube, o yung tinatawag nilang telescopic. Konting langis lang. Yan. Tapos, ito na mag-assemble mga bok. Hingan lang natin yung mga ano, itong rod. Patong, telescopic. Ito yung mga butas. Ang ina natin. Dito mag-assemble mga bok. Ito munang rod. Lagyan natin itong spring. Alright. Inner tube. Pag lumabas na, kaya lumabas na siya bok. Lagyan naman natin ngayon sa outer tube mga bok. Diretso lang, dahan-dahan. Make sure nung hindi may ipit yung oil seal. Yun, alright. Double check lang kung may umipit. Wala naman. Lagyan na natin ngayon ng pangontra. Lagyan natin itong, ito yung mga pangontra mga bok. Sa mga magtatanong anong sukat, 10mm na alin. Lagyan natin pangontra. Okay. Tapos, baliktad natin. Lagyan natin ngayon yung alin na bolt sa ilalim. Sukat naman yan, 8. 8mm na alin din. Mga po. Ayan, higpitan natin. Gamitin natin itong axle, pangontra. Saktong higpit lang mga bok. Parang higpit lang ng change oil yan. Sa mga bok. Ayan. Pag ano, pinipilit nyo, ayaw niya nang gumalaw, okay na yun mga bok. Then ayaw na. Huwag nyo nang pilitin. Goods na yan mga bok. Huwag natin ito pang kontra. Yan. Ay mga bok, oh. Ganda oh. Oh. Bumababa. Oh. Yan. Lagay naman natin itong dust seal mga bok. Yan. Kung ano yung ginawa natin dito, yun lang din yung gagawin natin sa kabila. Hindi na natin ipapakita. Lagyan na natin dito sa holder natin para lalagyan na natin ang langis. Pag naglalagay tayo ng fork oil, gumagamit tayo ng graduated cylinder para yung sukat, masukat natin ng sakto. Para kung ilan yung nilagay natin sa kabila, ganun lang din yung ilalagay sa kabila, pares lang. Yan mga bok, bali ginagawa natin ngayon, pinapump muna natin para yung hangin sa loob ng shock lumabas. Para pag wala kasing hangin yung shock natin bago natin isara, maganda yung magiging resulta niyan mga bok. So vice versa, kung may hangin pa, pag tas sinara nyo na, pangit yung play niyan mga bok. Paano malalaman kung wala ng hangin? Mapapansin nyo pag inangat nyo to, para may tutunog dyan na parang humigop kayo ng straw sa soft drinks, parang pag gumaganon pa yan mga bok, ibig sabihin yan, may hangin pa yan. Pero pagka once na inangat nyo tong inner tube, wala siyang tunog na ganon, ibig sabihin wala ng hangin. Tingnan natin itong kabila mga bok. Yan, meron pang konti. Itong kabila, itong nasa kanan, may konti pa. Tsaka kahit hindi nyo marinig mga bok, mararamdaman nyo rin naman yun. Ito lang yung medyo ito wala no. Konting-konti na lang siya. O, pares na sila. Dito lang lagi ako tumatagal mga bok sa pagpapump ng mga shock, sa pagpapalabas ng hangin. Pump ko pa mga bok ha. Okay na, wala nang hangin. Ngayon lagay natin yung mga spring. Sa paglalagay niyan mga bok, itong dikit-dikit sa ilalim, itong hiwa-hiwalay sa ibabaw. Ganyan yung mga bok. Yan, ganyan magkabit niyan mga bok. Yan. Mas konting pump lang tayo. Kapitan natin yung takip. Gamit ulit itong special tools natin. May mga bok.
Balik na natin. Kaya mga bok, madali lang magbalik pag may proper tools tayo mga bok. Yan, pag ganyan na, may makikita kayong kanal dyan, or gatla, doon natin isushoot tong lock ring. Kuha na tayo ng panulak. Ay mga bok, shoot lang natin mga bok. Yan mga bok. Check lang natin kung na-shoot talaga. Pagalawin lang natin. Ayun, gumalaw siya mga bok. Ibig sabihin niya, shoot na yan. And kung paano yung ginawa natin sa kabila mga bok, ganun lang din yung gagawin natin dito. So hindi ko na ipapakita mga bok. Yan mga bok, nakabit ko na yung shock sa tipos. Bigyan ko kayong tip, pag magbabalik kayo ng shock, para make sure yung pantay, kabit nyo yung axle. Tapos dapat, madali lang siyang natatanggal, tanggal-pasok. Yung mga bukong. Yan, ibig sabihin yan, pantayan. Kaya basic lang pumasok yung axle natin. The next day. Yan mga buk, kabit na natin lahat. Yan, nakasaka yung customer. Pinapump niya ngayon, makikita nyo mga buk. Sir, bigyan mo nga isang pinakamalakas mo. Oh. Kita nyo mga buk, oh. Yan yung pinakamalakas ni sir. Oh, yan. Pero kita nyo, layo pa nung... Ito yung guhit mga buko. Ayun yung guhit, oh. Tapos, nararamdaman mo na sir yung bagong fork oil. Di ba? Hindi na siya, oh. Smooth na yung, smooth na yung baba, smooth na yung balik. Hindi na siya sumasagad mga buko. Sabi ni sir, sumagad daw dati dito yan. Ito, tumama daw tong ilalim. Dito. Pero ngayon, napakalayo na. Yan mga buk. Ayan o. Binigyan ni sir ng malalakas. Ayan. O, di ba? Nabalik na natin lahat ng fairings. I-test drive ni sir ngayon kung ano yung feedback natin. Pa-test drive natin sa customer. Ano sir? Okay na? Ano? Honest review. Okay na? Pag binibitaw ako na simple siya, gumagal na mati. Hindi na nagwiwigil. Okay na. Kaya mga boss. Kapag naguhan ng dahon, kaya na Kasi nga maluwag. Ngayon hindi na, wala na. Okay na. Tinry mong ilubak kahit konti. Oo, try lang. Preno, wala nang kumakala. Okay na mga bok. Yan mga bok. All good sa si sir. Yan pala yung feedback sa atin ng customer pag uwi niya mga bok. Nagustuhan naman niya yung gawa natin. Okay?